Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siega Duhiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Directly Jr., King of all kings, Master Ben Directly Jr., Divine Grand Master Ben Madron Eclair First. Pizza G's po ngayon buwan ng Oktobre 2020. Naisay-laysay ko na po sa inyo mga kapatid na binuo na po ni Panginoong Divine Master Bendira Eclo Sr. ang asosasyon na Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated noong July 30, 1965 at na-registered po ito sa Securities Exchange Commission pagka October 19, 1965 with secret registration number 28042. At ito na nga mga kapatid, itinayo na nga ang asosasyon ng Diyos mismo. Diyos mismo ang nagtayo nito dahil siya ang Supreme President and Founder of the Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Itinayo ang asosasyong Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated mga kapatid para mayroong mga taong manatiling buhay dito sa buong mundo. Para mayroong mga taong magiging saksi, magiging buhay na saksi ng pagpunta ng Diyos dito sa buong mundo, ng pagtira ng Diyos dito sa buong mundo. Because PBMA mga kapatid is the study, the unknown and unwritten works of God. The teaching and the learnings of the Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated comes from directly from the mouth of God, comes from the Sanskrit of Aramaic language. And kung pag-usapan natin ang Aramaic language mga kapatid, Aramaic language is the oldest language spoken by God. Ito po ay isang pananalita ng Diyos na matagal na niyang ginagamit. At ito po ay nandito sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Dahil sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated mga kapatid, ay nandyan ang pinakamabait na tao at nandyan din ang pinakamapintas at pinakamasama na tao. Ang Asosasyong Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated ay tinayo mismo ng Diyos at it is being patterned from the world. Ito po ay na-pattern sa mundo mga kapatid. Ito po ay siyang sketch plan, sketch map po ang PBME ng ating mundo. Dahil ang PBME ay ang apat na sulok ng mundo. Ang Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated mga kapatid ay mayroong apat na kahulugan. At ang unang kahulugan nito ay ang Power Book Master Arc Incorporated. Ito po yun. Power, B, Book, Aim, Master, A, Arc. Power, ibig sabihin, kapangyarihan. Pagpasok mo sa Asosasyon Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated o pagpasok mo sa Asosasyong PBME, ay makamtan mo kaagad ang salitang power. Makamtan mo kaagad ito at ikaw mismo talaga ang gagawa nito. Itong power na to. At ito po ay ang knowledge. Ito po ay ang iyong kaalaman. Power. Ang iyong kaalaman ay nagmula sa book, libro. Ito po ang 3 books of master. Ang libro po ay may tatlong klase ng libro. Puti, blue at saka pula. Puti, asol at saka pula. Yan po ang libro na may laman na mga salita mismo ng Diyos o Aramaic language na mga sa English pa divine words or mga Latin niya. Ang libro na ito. Kaya kung malaman mo ang laman ng libro na ito, ikaw ay magkakaroon ng power. Dahil alam mo ang laman ng libro. Kaya ang sunod ay ang master. Kailangan mo ng isang master na magtuturo sa iyo kung ano ang laman ng librong ito para magkakaroon ka ng kapangyarihan. Pag mayroon ka ng master o tagaturo sa iyo kung ano ang laman ng librong ito at nagkakaroon ka na ng kapangyarihan, ikaw ay nakasakay na sa arka. Ang arka ay siyang arka ng kaligtasan. Ang PBME po ay isang arka ng kaligtasan. Ito po ay sakyanan para sa tunay na kaligtasan, ang PBME. So sakyanan po, sakyanan, ibig sabihin sasakay ka sa PBME para makarating ka
doon sa kaligtasan na iyong hinahangad. At ang sunod nito ay ang patience. Next na meaning ng PBME, pangalawang kahulugan ng PBME ay ang patience. P stand for patience. Yung pagiging mapaubsanon, pagiging pag-intindi mo, patience ka, pasensyoso ka na tao, pasensyoso. At kailangan sa pagiging pasensyoso mo ay mayroon kang tapang, brave, mayroon kang tapang sa mga panglalait na ibabato sa iyo, sa mga pangungutya na ibato ng tao sa iyo. Kailangan mayroon kang pasensya sa mga pangungutya, mayroon kang tapang sa mga pangungutya, at mayroon kang mutual understanding, mayroon kang dubli-dubli na pag-intindi sa iyong kapwa-tao para malaman nila na ikaw ay isang tunay na tauhan ng Diyos. Dahil ang tunay na tauhan ng Diyos ay mayroong pasensya, mayroong tapang, at mayroong pag-intindi, dubli-dubling pag-intindi sa kaniyang kapwa-tao, mutual understanding. At ang isa ay attitude. Kailangan ang ugali ng isang tao para siya ay magkakaroon ng power, magkaroon ng libro sa karunungan na lihim, at magkaroon siya ng master, at magkakaroon siya ng sakyanan tungo sa kaligtasan. Yan po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Itong ibig sabihin ng PBME. Pangalawang kahulugan ng PBME. Ang pangatlong kahulugan ng PBME, mga kapatid, ay ito na yun. Itong Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated. Ito po yung pangatlong kahulugan ng PBME. Tinawag itong Philippine Benevolent Philippine stand for Philippine, dahil address po ito na ang Diyos, ang asosasyon ng Diyos ay nandito sa bansang Pilipinas. Ito po ay address. Ito ang hanapin ng tao na address, na wala po talagang taong maliligtas na nagmula sa ibang bansa. Sila po ay pupunta po talaga sa Pilipinas. Sila po ay become to the Philippines. Pupunta sila sa Pilipinas para magkakaroon sila ng power, book, master, art, para magkaroon sila ng kapangyarihan, magkakaroon sila ng libro ng karunungang lihim, magkakaroon sila ng guro, master, at sila ay makakasakay patungo sa kaligtasan. Kailangang alamin ang address. Philippine, ito po ang address ng lugar na tinirikan ng Diyos ng kanyang asosasyon. Benevolent, kailangang tumulong ka. Kailangang tumulong ka sa iyong kapwa na hindi humihingi ng mga kabayaran. Kailangang ibigay mo ang lahat ng iyong mga natutunan na mga pagtulong sa iyong kapwa para ikaw ay maliligtas din. Kailangang nandyan sa iyo ang pinaka-perfecto o kahit nasa 90% na kaugalian ng isang tao. Benevolent, missionaries. Missionaries means is a person sent by God. Pag ikaw ay isa ng misyonaryo, ikaw na ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Ikaw ay isang tao na inutusan na ng Diyos. Ikaw ay isang tao na inatasan ng Diyos. You are a person sent by God, meaning ng missionaries. At ang asosasyon ay isang asosasyon, isang grupo o asosasyon. Hindi po religion. Hindi po religion ang PBME, mga kapatid. Yan ang pangatlo na kahulugan ng PBME. At ang pang-apat na kahulugan ng PBME, mga kapatid, ang pang-apat na kahulugan ay ang Latin nito. Ang Latin ng PBME, mga kapatid, number 1, P stand for Pertillum. Ibig sabihin ng Pertillum ay kapangyarihan. Pertillum, pangulo sa gahom, tinubdan sa gahom, haligi sa gahom, may-ari ng gahom, at tagapagbigay ng gahom. Yan po ang kahulugan ng Pertillum. At ang Biriam ay ang pag-aaral patungkol sa mga nasulat, gaya ng Latinya, Aramaic, mga Suiso na mga salita o salitang Latin. Yan po ang Biriam. Mga nasulat sa libro o nasulat sa katawan, nasulat sa bato, nasulat sa mga balat ng kahoy, nasulat kung saan-saan ang mga klaseng pagsusulat. Yan po ang pag-aaral ng Biriam. Is the study of unknown unwritten works of God, which is written in the book. Nasulat sa libro, nasulat sa tao, nasulat sa kahoy, nasulat sa bato, kahit saang klaseng pagsusulat na mga salita ng Diyos.
Yan po ang study of Miriam. Ang Miriam naman ay is the study of ano, an unwritten works of God, which is na yung mga agimat, anting-anting, kwentas, yan yung Miriam na mga pag-aaral ng isang pag-aaral na kailangang matutunan ng tao para siya ay magkakaroon din ng pertilum, magkakaroon siya ng kapangyarihan. Dahil pag wala kang anting-anting, wala kang agimat, ay wala ka ring kapangyarihan. Dahil wala ka mang anting-anting, ito po ang mag-balance ng Miriam. Dahil ang Miriam ay mga nakasulat. Kailangang i-balance mo. Kung mayroon kang bagay na nakasulat sa libro na lihim, kailangan mayroon ka ring Miriam. Mga gamit, anting-anting, espada, lahat ng mga kagamitan, medalyon, mayroon ka rin dito sa Miriam. At ang pang-apat na kahulugan ng PBME ay Ara, Aram, Akdam, Aksadam. Yan po ang apat na sulok ng mundo. Yan po ang pangalan ng apat na sulok ng mundo. Yan po ang apat na pangalan ng buhay na creatures o the living creatures na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Yan po ang kanilang Latin niya na pangalan. Ito po ang apat na pangalan ng nakatayo na buhay na mga living creatures sa apat na sulok ng mundo na nakasulat diyan sa libro ninyo na Revelation sa Biblia. Yang apat na yan ay siyang may-ari ng gahom, siyang may hawak ng gahom, siyang tagapagbigay ng gahom, siya ang pangulo ng gahom, at siya ang may hawak ng buhay, siyang tagapagbigay ng buhay, siya rin ang tagakitil ng buhay. Itong apat na ito ang Latin ng apat na buhay na creatures. At ito naman mga kapatid, ito na yung mundo. Ang mundo ay east, west, north, north, south. Yan ang mundo. East, west, north, south. East, west, north, south. Pag-iisahin mo yan, ay news yan. Isa yang balita. Kaya lahat ng kaganapan dito sa buong mundo ay hindi talaga may tago sa Diyos. Dahil ang mundo ay news. Ang mundo ay balita. Kaya kahit pang anong gagawin ng tao, kabutihan man o kasamaan, ang kanyang ginagawa, lahat ng tao dito sa buong mundo ay naibalita niya doon sa Diyos. Dahil ang mundo ay news. Balita po ang mundo. Kaya ang mundo, east, west, north, south, ay tinatayuan ng apat na buhay na creatures o buhay na hayop o apat na anghelis, kung baga. Ito po yun. Ara, Aram, Akdam, Aksadam. Ito po yun sila. Ito ang apat na mga anghelis na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Yan po ang ibig sabihin niyan. Sa literal lang natin na naintindihan ay east, west, north, south. Dahil literal yun naintindihan. Pero sa spiritual side, yun po ay Ara, Aram, Akdam, Aksadam. Ang apat na buhay na creatures na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Ngayon, kilalanin natin kung sino-sino ang mga yun. Dahil ang mga yun ay nandito na sa mundo. Nakatira na dito sa mundo. At yung mga yun ay nilalait ninyo. Nilalait ninyo mga tao dito sa buong mundo. Dahil sila ay sina yung sa east ay sina Divine Master Robin Idira Eccleo Senior, yung sa silangan. At ito namang sa west ay si King of all Kings Master Robin Buray Eccleo Jr. At dito naman sa norte ay si Divine Grand Master Robin Madron Eccleo I. At ito naman sa timog ay si Alas King the King Master Robin Libor Eccleo II. Kompleto na po ang apat na Robin mga kapatid. Kompleto na po ang apat na buhay na creatures. Kompleto na po ang apat na anghelis na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Ngayon, kayong mga membro ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated, paano kayo mabigyan ng buhay na walang katapusan gayong itinakwil nyo ang isang Robin? Tinakwil nyo ang isang Robin na si Panginoong Divine Grand Master Robin Madron Eccleo I na siyang may hawak ng sulok sa norte. So paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang lahat ng mga sakripisyo ninyo, pagsisikap ninyo bilang isang membro ng asosasyon ng PBME mula sa 1965 hanggang ngayon 2020, mga kapatid, ay walang kwenta yan lahat. Erase yan lahat. Erase yan lahat. Nabubura yan lahat. Dahil itinakwil nyo ang isang
creature, ang isang buhay na creature na naghahawak sa norte na si Panginoong Divine Grandmaster Robin Madron Icloy I. So paano pa makumpleto ninyo ang apat na sulok ng mundo? Gayong sa pangatlong sulok, bumagsak na kayo. Paano pa ninyo makamtan ang pang-apat na sulok na taong o creatures naghawak nito sa timog o sa south na si Alas King the King Robin Libor Icloy II? Gayong bumagsak na kayo dito sa norte na sulok. Paano pa kayo makakarating dito kay Alas King the King Robin Libor Icloy II? Gayong sa kay Panginoong Divine Grandmaster Robin Madron Icloy I, bumagsak na kayo. Dahil ang pinaniniwalaan lang ninyo ay ang east at saka west. Hindi na kumpleto ninyo ang apat na sulok ng mundo, mga kapatid, o ang apat na buhay na creatures, o ang apat na mga anghelis na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Hindi nyo na kumpleto, mga membro ng PBME Incorporated, na hindi tumuloy sa pagmembers na pagiging Robinian Incorporated. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang Robinian International, mga kapatid, ay itong mundo. Ito yung mundo. Itong nasa loob ng mundo, ito yung Robinian International. At ang PBME Incorporated ay itong labas. Itong labas, mga kapatid, ang PBME Incorporated. Ito yan. O, para maintindihan nyo talaga, ang PBME ay ang apat na sulok ng mundo. Ang labas ng mundo. Ang PBME ay ang kapangyarihan. So paano kayo tatayo sa loob ng kapangyarihan ng Diyos na kayo'y nanatili ngayon sa kapunungan sa asosasyon ng Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated? Paano kayo tatayo sa apat na sulok ng mundo? Kaya nyo bang tumayo sa apat na sulok ng mundo? Dahil ang PBME ay ang apat na sulok ng mundo. Paano kayo tatayo dyan? Mga matay kayo lahat dyan. Dahil hindi nyo kayang tayuan ang apat na sulok ng mundo. Dahil yan ay kapangyarihan. Ang apat na sulok ng mundo ay ang PBME. At yan po ang apat na Robin. So paano kayo makarating sa apat na sulok ng mundo? Gayong sa dalawang Robin lang ang pinanawalaan ninyo. Si Divine Master Robin Idra Icloy Sr., King of all Kings Master Robin Bura Icloy Jr. lamang ang pinaniniwalaan ninyo. So paano kayo? Paano niyo mabuo ang apat na sulok ng mundo? So tikangkang kayo. Tikangkang kayo. Ganyan kayo. Babagsak at babagsak. Wala pong matitira na membro ng PBME na natili sa PBME. Sila po ay babagsak lahat. Kayo po ay babagsak lahat. Dahil ang mundo ay ang Robinian at ang labas nito ay ang PBME, ang kapangyarihan. Naisalaysay ko na sa inyo noon na ang kaharian ng Diyos ay natagpuan ni Dr. Marcia Mason doon sa labas ng universo. Ito po yun. Naisalaysay ko na ito sa inyo. Kung naintindihan nyo ito, na noong 1994, February 18, 1984, ay natagpuan sa Hubble Telescope doon sa USA ang isang kalawakan, isang kaharian na nasa kalawakan. Ito yun, na billion times distance, miles, milya, million ang distansya mula sa mundo. Yun po ang huling pagpakita ng kaharian ng Diyos sa labas ng mundo. Dahil nawala na ito, nawala na at ito ay bumalik, ito ay nandito na sa mundo. Sinabi ko na sa inyo, wala na. Itong kaharian ng Diyos ay isa itong patunay na mayroon talagang kaharian ng Diyos na nandyan sa kalawakan. Ngunit ngayon ay wala na yun. Wala na yun. Hindi na yun matatagpuan ng kahit sino mang batikang scientist dito sa buong mundo. Hindi na po yun matatagpuan dahil inilipat na yun ng Diyos. At ang kaharian na yun ay ito ng mundo. Ito na. Naisalaysay ko na po sa inyo. Ito na yun. Itong mundo na ito. Dahil ang mundo natin, kung susukatin yan, ito po ay 1,500 milya kwadrado. Ang mundo natin. At ito po ang Robinian. Ang mundo natin ay ang Robinian. Dahil ang kaharian ng Diyos ay ang Robinian. Robinian International is the kingdom of God. Robinian International is the globe. Robinian International is the name of the kingdom of God. Ang Robinian International po, mga kapatid, ay ang mundo. Ito pong mundo natin. Ito ang Robinian International. Kaya tinawag siyang international dahil buong mundo. Yan po ang buong katotohanan. So gayong mga membro ng PBME na natili sa asosasyong PBME, wala po talagang kaligtasan na matatamo. Wala po talaga. Babagsak at babagsak po talaga dahil hindi nyo kayang tatayo sa labas ng mundo. Magugunaw po, mamamatay po ang tao.
Kaya sana naintindihan nyo ang paliwanag kong ito dahil ang paliwanag kong ito ay napakaklaro po talaga na ang Robinian International ay ang mundo at kumpleto na po yan. Ang mundo ay mayroon na pong 4 na sulok, 4 na rubin. Kumpleto na po yan. At ang 4 na rubin ay siyang may hawak ng 4 na sulok ng mundo. Hinahawakan na po ang 4 na sulok ng mundo. Ito na po, kumpleto na po yan. So, kayong nanatili sa Philippine Benevolent Missionary Association Incorporated hanggang ngayon, paano nyo makumplito ito? Paano nyo ito makumplito kung mananatili kayo ngayon? So kayo ngayong nanonood, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo kung mayroon ba talagang kaligtasan na matatamo ninyo. Dahil ako po ay nagsasalita dito at nagsasabi sa inyo ng totoo para mapaliwanag ko sa inyo, maliwanagan kayo na wala pong kaligtasan na inyong matatamo kung hanggang dyan kayo sa PBMA lamang mananatili. Dahil ang PBMA ay ang labas ng mundo. Ang PBMA ay ang kapangyarihan. Pertilum, bendisyon, Biryam, Miriam, Ara, Aram, Akdam, Aksadam po ang PBMA. At hindi nyo yan kayang tayuan. Mamatay po ang tao sa loob ng kapangyarihan ng Diyos dahil hindi niya kayang tiisin ang inirihiya ng Diyos. At hanggang dito na lamang, nagpasalamat ako sa inyong papanood sa aking YouTube channel kong ito, sa aking Diyos, Divine Master Robin Directly Jr., King of all Kings, Master Robin Directly Jr., Divine Grand Master Robin Madron Iclo the First. Sa lahat ng mga makita at hindi makita, sa inyong lahat na nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong mga comments, salamat sa inyong mga magandang comments at masamang comments. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana naintindihan nyo ang paliwanag kong ito para lang naman mapaliwanagan kayo, at kung napaliwanagan kayo at naintindihan nyo ang mga paliwanag kong ito, isubscribe nyo ang YouTube channel kong ito para maintindihan nyo talaga kung ano ba talaga ang tunay na kaligtasan, ano ba ang daanan patungo sa tunay na kaligtasan, at para naman malaman nyo ang mga history ng aking Diyos, Divine Master Robin Directly Jr. noong 1934 ng kanyang kabataan hanggang sa 1965 mga kapatid. At dahil sasabihin ko talaga sa inyo na ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam niya ang history ng kanyang Diyos. Hanggang dito lang, maraming salamat uli sa inyong lahat. Wow.